So may nagtanong pala sa atin kung pwede ba pagsabayin yung PPPoE dito sa 5v5 tapos yung VLAN. So mga ka-IT, naglalatag tayo ng ating FOC ngayon. Yung ating mga kasamahan. So meron tayong client, no, na mag-rent sa atin ng internet monthly. Ito yung ating rolyo. Okay, so ang gagamitin natin na router pala itong 5v5 na naka-iPhone, no? So naka-iPhone ito na pang OLT. Pero meron kasi nagtanong sa atin kung pwede daw ba ito na kahit hindi idaan sa OLT pero naka PPPoE pa rin, no? Yung kanyang connection type. So susubukan natin kung pwede kasi DIY lang itong gagawin natin, no? Meron tayo ditong DIY knock box doon sa kabilang poste, mamaya titingnan natin. So papatagusin natin yung ating internet dito, no, via fiber pa rin pero hindi siya OLT, non-OLT, no, dito sa ating iPhone na 5v5. So alamin natin mamaya paano, abangan yung mga ka-IT. So for now maglilinya muna kami ng ating FOC. So meron na tayo mga fiber dyan, no, yung mga una nating mga client. Ayan. So ito dagdag na naman for monthly. So Starlink pala yung ating internet na gamit dito. Okay, yung ating Starlink Empire. So ito na yon. Yan, dagdag client na naman tayo. Ayun na yung mga kasama natin. Nauna na. So yung poste na yan, andyan yung ating DIY knockbox. So naka powered knockbox kumbaga. Kasi ilan pala naman yung ating client dito. Pang-apat nitong ating install ngayon. So yung mga ka-IT yung ating DIY knockbox. So sisilipin natin kung ano yung mga andyan sa loob. So ito client natin yan. Dito sa wifi. Oh, harap ka na ma'am. Bidjuan kasi yun. Ayaw na po. Ayaw na po. Ayos. So akit tayo, no, titingnan natin yung ating DIY knockbox. I-terminate muna ng kasama natin yung ating FOC. Okay, so andito tayo sa taas mga ka-IT. Silipin natin yung ating yan, natin DIY knockbox. Yan. So naka powered yan, no, kasi alanganin tayo mag-OLT dito kasi ilan pa lang sila, 4 yung sa source natin yan. So yan po yung ating DIY knockbox. PPPoE pa rin po yung ating connection type nito. Okay. Okay, so malapit na kami sa bahay ng ating client. So pang last na poste na tayo. Sama natin. So yung bahay pala, no, na pag talagyan natin ay dito. Ayun, yun yung kulay yellow na yan. Doon tayo papunta mga ka-IT. Yung mga kasama natin mga ka-IT doon sa kabila. Nasaan yung isa? Ayun yung isa. Ayun naman yung isa. Kasi pinapatagos natin yung fiber doon. Ayun yung bahay. Yan. Okay, so medyo mahirap yung daanan dito kasi may mga kawayan, mga saging, saka mga punong kahoy na iba. So ang ginawa nila, pinaabot mo na doon tapos pinutol yung kable tapos pataas doon, no? Ayan, sa kable ng kapil ko ng kuryente. So andito na rin tayo. Ayan yung bahay. Alright, so mamaya mag-install na tayo ng ating 5v5 na naka-iPhone, no? Okay, so dito na yung kasama natin. Yan, ito na yung bahay mga ka-IT natin paglalagyan. So naka sim base sila dito. Yan yung 18 dBi na MIMO antenna yung lang gamit. Kaya yun, magpapakabit sila sa atin ng monthly. Okay, so umabot na tayo dito mga ka-IT sa loob. Ayan, tiniterminate na ng ating kasama. So yung ating 5v5 dito natin ipwesto. Okay.
terminate muna, and then mamaya i-configure natin yan, no? Okay, so mga ka-IT, yung connection natin, no? Yun nga, from DIY box natin, papunta pa rin dito sa Mediacom. Tapos dito sa ating Mediacom, dito na natin connect yung ating 5V5. Ayan. So kung pansin nyo, naka-ipon ito, dapat naka-OLT po itong ating 5V5 na yan. Nailaw ang kanyang loss kasi naka-optical po ang kanyang upstream port nito from OLT kumbaga. So wala tayong OLT na, kaya yan, Mediacom tayo. So kamula dun sa ating DIY box. Pero papaganahin natin na naka PPPoE, no? Yan po yung tanong sa atin, no, ng ating mga ka-IT dyan, kung pwede daw ba na PPPoE ito kahit hindi naka-OLT. Okay, so dito tayo sa ating laptop. Ito yung ating laptop. So nandito tayo sa kanilang kusina. Chinilas. Okay, so login muna tayo. So dito meron tayo ditong account, no, ng ating customer. Yan po siya, si Rolly. Yan. So gagawin natin, kukonect tayo sa SSID ng ating 5V5. Then enter na natin ang kanyang PPPoE account. So connect na ako dito. SSID ng ating 5V5 ay wireless net, no, yung kanyang default. So connect tayo dyan. Dito ko rin nagkikuha, iya pakinche. Ayun, connected tayo. So bukas tayo ng ating control panel na ating network settings. So magpapalit lang tayo ng ating IP address. So kung pansin nyo, no, lumabas dito, mayroon ng internet. Ayan yung ating wifi. So kung mag-browse tayo, so wala pa pong internet ito. Ayan. Okay, so wala pa. So gagawin natin, i-access na lang natin, try natin yung ating 5V5 sa kanyang default IP .100.1. Enter natin. Ayun, so na-access natin siya directly. Nung tayo mag-change ng ating IP address. So login tayo. So default pa rin po ito, no? Yan. So ang gagawin natin, mag-set up tayo ng ating 1. So dito exit lang natin mga ka-IT. And then dito punta tayo sa advance. Yan, so gagawa tayo ng ating 1. Click lang natin yung new. And then piliin natin yung PPPoE. Click natin yan. And then yung protocol type IPv4 lang, tapos yung one mode route 1 po tayo, no. Pag tayo ay nag-VLAN, naka-bridge 1 po tayo. So ito ay router tayo, no, na naka-PPoE, kaya route 1 lang tayo. So tatanggalin natin yung ating VLAN kasi pag i-check natin yan, hindi po gagana yung ating internet. So may nagtanong pala sa atin kung pwede ba pagsabayin yung PPPoE dito sa 5V5 tapos yung VLAN. So hindi po siya pwede kasi hindi po siya gagana. So yan, check po natin to. And then dito sa username, lagay natin yung username na ginawa natin para sa ating client, Rolly. Oops, sa password natin nalagay. So dito tayo sa username, Rolly. Yan, tapos yung password na ginawa natin para sa kanya, of course ilagay natin. Okay, so pag okay na, scroll down tayo. Yan. Then pwede natin i-check yung SSID 1 tsaka SSID 5. Then dito sa baba, at is lang po yan, click na po natin yung apply. Okay. So ang tanong kung gagana na ba ito, kung meron na ba tayong internet since na i-connect na natin yung or na-login na natin yung account ng ating client. So dito meron pa rin tayong wifi dyan. So kung i-browse natin, try natin mag-google dito.
Yan, so wala pa rin tayong internet. So ang gagawin natin dito mga ka-IT, balik tayo sa ating 5v5 and then punta tayo sa maintenance diagnostic and then sa upstream port. Okay, so dito sa upstream port, naka-optical pa yung ating 5v5. So i-change natin yan kung anong port nilagay natin yung ating LAN cable dyan sa ating 5v5. So as of now, naka LAN 1 po tayo. So iibahin lang po natin dito sa ating upstream port. Gawin natin LAN 1. Okay, para magka-internet na po tayo. Then apply natin and then i-okay natin para mag-restart yung ating router. Okay natin. Yan, so mag-restart po yan yung ating router. Mag-off yung kanyang mga lights. Ayan, nag-off na. Hintayin natin na bumalik, no? Mawawala po yung loss dyan kasi nailiban na natin yung upstream port. Hintayin natin mga ka-IT. Saglit lang naman ito. So huwag natin putulin yung ating video. Ayan. So umilaw na ulit ang kanyang LAN 1. Pero ang kanyang wifi ay hindi pa. So dapat ilinaw din yan para mag-connect tayo ulit. Ayun, so umilaw na ang kanyang WLAN, no? Yung wifi. So balik tayo sa ating laptop. So kukonect tayo ulit sa ating wireless net kung meron na tayong internet. Ayan, connect tayo ulit. Ayun, so connected na. Ayan, so nag-refresh na rin ang kanyang login page. Subukan natin mag Google. Ayun mga ka-IT, gumana. Meron na tayong internet. So try natin mag speed test. 10 Mbps po yung ating nilagay dito. So yan. Okay, meron na mga ka-IT. Gumana yung ating PPPoE, ating 5v5 na non-OLT. Okay. So yung speed na nakuha natin, ayan, so maabot sa ng 12 Mbps, no? Pinasobrahan ko po yan para ma-reach out talaga yung 10 Mbps. So 10 Mbps lang po yun ang inabil ng customer sa atin. Okay, so yung kanyang download saka ang kanyang upload. So try natin mag YouTube. Ayan, so meron po tayong YouTube. Okay, working na mga ka-IT. So ganun lang po, no? Kailangan nating i-change yung upstream port pag tayo ay nag-PPPoE sa ating 5v5 para gumana. From optical, i-change natin yon into LAN 1 or kung anong port natin gustong gawin na upstream port yung ating LAN. Okay, yung ating mga LAN ports. So meron na mga ka-IT, nakakapag YouTube na tayo, nakakapag speed test na rin tayo. Try natin ulit. Ayun. Okay na. Ayan, oh, playing na. At yung ating speed test. Ayan. So pinasobrahan po natin yan. Okay, so yun na yung ating sagot, no, sa nagtanong sa atin kung gagana ba yung ating 5v5 kung i-PPPoE natin, no, yung 5v5 natin na naka-iPhone, kasi naka-iPhone po ito. Yan, pang OLT po yan. So ginagana natin via PPPoE na non-OLT. Okay, so change lang po tayo via upstream port para tumagos po yung ating internet via PPPoE. Okay, so good job na mga ka-IT, working na.